Saan siya kumaso? Doon sa California District Court. Laban kay Maharlika. Ang akusasyon sa kanya ni Maharlika sa kanyang vlog sa Buljak TV ay si Melquiades Robles nag-imbento ng mga nananalo sa PCSO. Hindi totoo yung mga nananalo. Inimbento pa lang niya para ibulsa nila ni Lisa Aranita Marcos yung pera. Mananalo ba si Mel Robles? I dare say, hindi siya mananalo. Pinagmayabang ni Anthony Taberna na ang abogado daw na kinuha ni Melquiades Robles. Sino? Si Camille Vasquez na abogado ni Johnny Depp. May kakayahan ka pala magbayad ng abogado, ng mahal ng abogado sa Amerika, at sa Amerika ka pa mag-file, ang mahal ng filing fee doon, dollar sa babayaran mo. Anong ibig sabihin niya? Ibig sabihin, magnanakaw ka, saan ka naman kukuha ng pera, pambayad sa mahal na abogado at pambayad sa mahal na filing fee doon sa korte? Nagsampa ng reklamong defamation and invasion of privacy si PCSO General Manager Mel Robles laban kay US-based vlogger na si Maharlika sa Central District Court of California sa Amerika. Ayon kay Robles, nakakasira daw at nakakaapekto na sa pamumuhay at seguridad ng kanyang pamilya ang mga paninira di umano ni Maharlika sa kanyang mga vlogs. Matatanda ang inakusahan ni Maharlika si Robles na nakikipagsabuatan kay Lisa Marcos sa pagnanakaw ng pera sa taong bayan sa pamamagitan di umano sa mga peking panalo sa loto. Gayon din ang pagtuturo kay Robles bilang mastermind sa tangkang pagpapatay sa kanya. Ayon kay Attorney Toto Causing, hindi daw mananalo sa kaso si Mel Robles dahil bilang public officer, hindi ito dapat balat sibuyas at maaari pang makwestiyon ang kakayahan nito sa pag-finance sa mga mahal na abogado sa Amerika. Nauna nang naugnay ang pangalan ni PCSO General Manager sa korupsyon nang italaga ito sa LRTA nung panahon ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Bago ang lahat, nais kong kunin ang background. Sino ba si Melquiades Robles? Bata po siya ni evangelist ko si Mike Velarde. Inappoint siya sa panahon ni Gloria Macapagal Arroyo. Kinasuhan siya sa pagnanakaw sa LRT kasi diyan siya nilagay. Na-acquit lang siya dahil sa teknikalidad. Ibig sabihin, pwede kong sabihin na magnanakaw talaga si Mel Robles. Kumaso siya ng defamation. Wala, hindi libel. Pwede mo tawagin libel. Tawagin na natin libel. Loose term. Pwede mo sabihin libel. Or generally speaking, pwede mo tawagin libel. Saan siya kumaso? Doon sa California District Court. Laban kay Maharlika. So ano ngayon ang pundasyon ng kaso niya? Sinasabi niya na siya ay sinisira ang puri ni Maharlika. Alam mo ba kung ano mga akusasyon sa kanya ni Maharlika? Ang akusasyon sa kanya ni Maharlika sa kanyang vlog sa Buljak TV ay si Melquiades Robles nag-imbento ng mga nananalo sa PCSO. Hindi totoo yung mga nananalo. Inimbento pa lang niya para ibulsa nila ni Lisa Aranita Marcos yung pera. Tanong, sa ganong akusasyon ba, pwede bang sabihin na natin may libel? Mananalo ba si Mel Robles? I dare say, hindi siya mananalo. Pinagmayabang ni Anthony Taberna na ang abogado daw na kinuha ni Melquiades Robles. Sino? Si Camille Vasquez na abogado ni Johnny Depp na nang kinasuhan lang defamation suit. Hindi libel ang tawag, defamation suit. Si Amber Heard, isang magandang babae na asawa dati ni Johnny Depp. Ang kaso ni Johnny Depp, simple, hindi abstract, simple. Bakit ko nasabi simple? Sinasabi lamang ni Johnny Depp na hindi po totoo yung sinasabi mo doon sa isang party na nirecord mo ng video na sinampal, sinuntok kita. Ganun na kasimple. Ibig sabihin, hindi abstract. Ibig sabihin, mapatunayan mo yan sa pamamagitan ng pagpakita ng ibang video. Ang akusasyon naman kay Mel Robles,
paghambingin natin. Sinasabi ko kahit sinong abogado pa ang kukunin mo, Mel Robles, hindi ka mananalo. Ang kaso naman ni mo laban kay Maharlika ay ganito. Sinasabi mong hindi totoo nang sinabi ni Maharlika na ang mga niyayari mo mga panalo dyan sa loto. O ngayon, ano ang sukatan para manalo ang isang tao nagsasampa ng defamation case doon sa United States of America? Ang sukatan po yung kaso na tinatawag na New York Times versus Sullivan na dinesisyonan ng United States Supreme Court noong 1964. Nagsasabi diyan sa New York Times versus Sullivan na kung ikaw ay opisyal ng pamahalaan, hindi ka mananalo sa kasong libel o defamation. Kung hindi mo mapapatunayan na ang binanggit laban sa iyo ay hindi totoo at patunayan mo na alam ng nagbanggit na hindi totoo noong iyon ay ipinablis o nung binanggit. Naintindihan niyo po? So ngayon, pag-usapan natin si Johnny Depp. Si Johnny Depp po, nanalo siya sapagkat ang pinresenta na video ni Amber Heard ay pinutol. Ang ginawa ni Johnny Depp, ng abogada ni Johnny Depp na si Camille Vasquez, ay kinuha yung kopya ng video na mas mahaba. Nung pinesenta, iba pala yung sinabi ni Johnny Depp. So, ibig sabihin, simple, hindi siya abstract. Napakadali patunayan. Kaya nanalo si Johnny Depp. Lumabas dito na nagsinungaling talaga si Amber Heard nung sinabi niya na binugbog siya at minura siya ni Johnny Depp. At para mapatunayan ni Amber Heard na binugbog at Johnny Depp at minura o minaltrato, ay nagpakita siya ng video na kuha niya sa cellphone niya. Ang problema, ang kabuuan ng video ay hindi pinresenta ni Amber Heard. Ngayon, siyempre, marami kasing magaling ang technology sa United States of America. Kung ako man ang abogado ng Johnny Depp, i-request ko lang ang buong kopya ng kuha ng video. So, nang ni-request nila ang buong kopya ng kuha ng video, doon lumabas. Ang karugtong pala doon sa video ay hindi pala nagmura si Johnny Depp. Ang katotohanan ay kabaliktaran. Minura siya ni Amber Heard. So, hindi siya abusadong husband. Ganun lang kasimple. Ito naman, punta naman tayo kay Mel Robles kasi kinuha siya niyang abogado si Camille Vasquez din. Mananalo ba kaya siya? I dare say they will never win that case against Maharlika. Bakit? Ang issue dito, patunayan ni Mel Robles tsaka ni Camille Vasquez na hindi totoo yung sinasabi na kumukuha siya, nag-imbento lamang ang lahat na nanalo sa loto. Paano patunayan yan na hindi totoo yan? Aber nga, bigyan ko kayo ng ideya kung bakit, kung paano niya papatunayan. Para mapatunayan ni Melquiades Robles na hindi totoo. Halimbawa, ang nanalo sa 10 loto, sinasabi ni Maharlika na hindi totoo. Tapos sasabihin naman ngayon ni Melquiades Robles, hindi totoo ito. So, ano ngayon? Paano nila ipresenta ang kanilang ebidensya at anong ebidensya ang kanilang ipipresenta para patunayan na hindi totoo ang sasabihin ni Maharlika na ang lahat ng mga nanalo ay peke. Una, ipalabas ni Mr. Melquiades Robles ang forensic history ng computer ng PCSO. Baka dyan pa lang matatalo na siya kasi baka lalabas sa history ng computer kung talagang may nanalo o wala. Ibang klaseng computer. Tingnan mo forensic history niyan. Ngayon, sabihin natin, mapalabas nila na mayroon kang nanalo. Next question, ang nanalo, ilalagay kung sino man pangalan dyan. Mapatunayan niya, do you think na ang binanggit na sinabi ni Maharlika ay ang mga nanalo ay hindi totoo? So, patunayan niya na kukunin niya lahat ng tao na nananalo.
Sa tingin mo ba kaya yung lahat na nanalo ay papayag kung totoong nanalo? Ngayon, kung walang totoong nanalo, sino lalabas? Pag lumabas ka, sisingiling ka ng BIR. Pag lumabas ka na hindi ka naman pala totoong tao na nanalo, sino magbabayad ng buwis mo? Sino magbabayad sa'yo? Dadalhin ka sa Amerika. Si Melquiades Robles? Ang hirap patunayan. Unang-una pa lang, dyan pa lang. So ngayon, ulitin ko para mapatunayan ni Camille Vasquez at ni Maharlika, ni Melquiades Robles, na guilty si Maharlika ay kailangan, number 1, patunayan niya yung dalawang bagay. Una, patunayan niya na hindi totoo yung sasabihin ni Maharlika na mga fake news ang mga nananalo sa loto. Okay? Next. Kung mapatunayan man halimbawa ni Melquiades Robles na ang mga nanalo ay totoong tao, pwede sabihin na yun nga, sinong nagsisinungaling? Si Maharlika. Pero ang kasunod na tanong, alam ba ni Maharlika na mga totoong tao nanalo? Yan. Ngayon, paano patunayan na alam ni Maharlika? Kasi nasa isipan lang ni Maharlika, hindi mo pwede buksan ang utak noon. Mamamatay yun pag binukas mong ulo, pag biniak mong ulo ni Maharlika. Ay, nako. Sabi-sabihin, nagle-lecture ako dito para sa inyong kaalaman kung paano mananalo sa libel at paano matatalo sa libel. Dito matatalo sa libel si Melquiades Robles. Babalik pa rin yung 1964 ruling ng New York Times versus Sullivan na sinasabi kapag ikaw ay opisyal ng bayan, ang kukunin na malisya o malis o naggamitin para mananalo ka ay yung tinatawag na actual malis. Ano po yung actual malis? Ang actual malis po ay nagsasabi, kailangan patunayan nung nag-akusa na yung nag-publish o yung vlogger o yung reporter ay nagbabalita o nagsasabi ng mga hindi totoo. O kundi kaya, nagsasabi ng mga opinion na nakabase sa hindi totoo. Next, kung mapatunayan ni Melquiades Robles na hindi totoo, yung sasabihin ni Maharlika na fake news ang mga panalo sa loto, ay ang kasunod niya patunayan, alam ba ni Maharlika na ito'y mga fake news nung panahon na binalita niya to sa vlog niya? Ang hirap patunayan nun. Sasabihin lamang ni Maharlika, Your Honor, in the Philippines and even in the United States of America, there is that thing that you cannot compel any reporter or any vlogger from disclosing their sources of information. Kung hindi bakla kami mapipilitan magpakita kung magsabi kung sino pinanggalingan ng aming mga balita, ng mga expose namin, ay paano na ngayon malalaman na may nagsabi sa akin o wala? Yan palang problema mo na yan, Melquiades Robles. For all you know, babalik na rin ka. Pag ako naman abogado ni Maharlika, simple lang gagawin ko. Ipakita ko yung hearing sa Senado na kung saan lumabas na Photoshop lang ang mga nanalo, pinatong-patong mo sa litrato, pinakunan mo litrato, tapos Photoshop. Hindi totoong nanalo, tapos nakadamit pa no kung ano mga damit na bayo, yung mga pangalan ng brand na bayo. So, ibig sabihin, dyan po lamang po, at least napaintindi ko na sa inyo, ang hirap po manalo sa libel kapag ikaw ay public officer. Si Johnny Depp naman ay hindi siya opisyal ng bayan. Siya ay pribadong tao. Pero public figure siya, kaya kapareho din ang tingin sa kanya ng defamation law sa California, USA. Kaya lang, napatunayan at madaling mapatunayan yung kaso ni Johnny Depp. Ang gagawin lamang niya, kunin niyang buong kopya ng video at mapakita yung buong video. Ang ginawa naman kasi ni Amber Heard sa galit niya kay Johnny Depp, nagpa-interview at ipinakita yung video. Ang problema naman kay Amber Heard, hanggang doon lang kinat niya ng video. Ipinakita niya sa mga newspaper at saka mga magazine na nag-interview sa kanya. Ito pang video, minura ako, minaltrato ako ni Johnny Depp.
Yun pala, ang katotohanan ay pinautol ni Amber Heard ang video. At ang dulo ay hindi niya pinakita. So iba yan, madaling patunayan na hindi totoo. Kaysa yung sasabihin ni Marlica na fake news ang mga nananalo sa loto. Buljak TV versus ang kaya mangyari dyan. Buljak TV ang kinakasuhan ni Melquiades Robles. Isa pang akusasyon ni ni Maharlika laban kay Melquiades Robles na ikaw ay nagbayad ng mga hard killer para ipapatay ako rito sa Amerika. Tanong, paano mo masasabi na hindi totoo yan? Paano mapapatunayan ni Melquiades Robles na hindi totoo yan? Sige nga, ano yung presenta mo? Presenta ka ng killer number 1, killer number 2, killer number 3, killer number 4 na mga puro Amerikano at sasabihin lang sa korte, hindi po kami hinire ni Melquiades Robles. Hindi yan. Ngayon, ang only hope mo lang, Mr. Melquiades Robles, is i-apply mo yung doktrina ng reckless disregard of the truth or falsity of the defamatory imputation. So ngayon, kung binaliwala talaga ni Maharlika, kung totoo man o hindi, itong aligasyon na ikaw ay nag-hire ng killer para ipapatay siya, pwede mo siyang matatalo. Magiging guilty siya, hindi ng guilty, kundi matatalo at magbabayad siya ng danyo sa iyo. Pero paano mo patunayan na iyan ay reckless disregard of the truth or falsity na hindi siya nag-inquire? Sa kabila ng kwento ng bakod, alam ng lahat na si Maharlika ay kaaway ni Lisa Aranita Marcos at saka ni Melquiades Robles. At alam ng depensa ni Maharlika na si Lisa at saka Melquiades ay magkakampi. At alam ni Maharlika na yung kanyang mga expose ay makakadamage sa kay Maharlika at saka kay Mel Robles. Kaya, posibleng mangyari na talagang mag-hire ng killer si Mel Robles kasi nasa Amerika si Maharlika at hindi niya mahahabol ng kasong libelo na criminal case sa Pilipinas kagaya ng ginawa ni Tonyeng. Hindi niya mahabol kasi doon siya sa Amerika eh. And because of that, it comes now to be believable. Pwede nang mapapaniwalaan na totoo yung sinasabi ni Maharlika. O ngayon, pwede mapaniwalaan na totoo sinasabi ni Maharlika nung nalaman na pinik na lang ninyo yung nanalo. Nag-viral kaya yun, yung nanalo ko no. Mr. Robles? Do not compare yourself with Johnny Depp. Johnny Depp is a private person. You are a public officer. Number 2, Johnny Depp is a more honorable man and has no record of corruption. While you, Mr. Melquiades Robles, you have that record of corruption that you were accused of stealing money at the LRTA while you were still the head or administrator of the LRA, Light Rail Transit Authority. Nanalo ka lang dahil sa teknikalidad. So, ngayon, mananalo ka pa? Pupusta ako, hindi ka mananalo dyan. Ngayon, ang additional proof laban naman sa iyo, Mr. Melquiades Robles, na ikaw ay pwedeng sabihin corrupt, ay ganito. May kakayahan ka pala magbayad ng abogado, ng mahal ng abogado sa Amerika, at sa Amerika ka pa mag-file, ang mahal ng filing fee doon, dollar sa babayaran mo. Anong ibig sabihin niya? Ibig sabihin, magnanakaw ka, saan ka naman kukuha ng pera, pambayad sa mahal na abogado, at pambayad sa mahal na filing fee doon sa korte? Ay, nako, Mr. Melquiades Robles. Sabagay, marami ka namang pinanalo sa sipsticks eh. Small time lang yan. Wala sa kalingking ng daliri mo yan, ang gastos mo sa abogado. Yan lang masasabi ko. You will never, ever win. Kailanman hindi mananalo ang mga akusasyon na ganon. Long live press freedom. Kahit sino man ng press freedom. Ang kasong yan ay desisyonan ni George Malcolm na sinasabi niya
ang mga public officer ay bawal na magiging balat sibuyas. At kinakailangan, sabi niya sa English, the interest of the society and the maintenance of good government demand full discussion of public affairs. Yan. An official is not permitted to be onion-skinned when criticized on matters of his public conduct. Ganun lang kasimple. So, nanggaling, mas nauna pa, March 18, 1918. Jury trial, siyempre susundin din ng jury ang kung ano sistema. Di, biro mo, jury trial, every time may trial, pupunta si Melquiades Robles doon, ang dami na pera, naku. Tapos, hindi bali kay Maharlika, doon naman siya nakatira sa California, edi walang masyadong gasto sa kanya. Pero kay Melquiades Robles, ubusin niya yung pera ng PCSO para pamasahe sa aeroplano, papunta pabalik. Mag-hotel pa siya. Magbabayad pa siya ng abogado niya na si Camille Vasquez. Yan ang kagandahan sa jury trial doon. Talagang hindi ka mananalo doon kung hindi ka deserve. Sa jury trial sa California, sigurado hang jury lang yan, lalo na pag naganap ang discovery, uhubaran ka ng defense ni Maharlika. Kahit sinong abogado na mas madali ang magdepensa kaysa mag-akusa.